Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Anong buti ng Ama na hindi matututunan ng mga anak niya kung tuwirang siya'y kikilalanin at siya'y dadamahin? Anong mga aral niya ang di matututunan kung pagsusumikapang ito'y pag-aralan? Ano ang salita niyang makasasama kanino man kung lahat lamang ng nilalang sa kanya'y mananahan? Tuwirang mapapatotohanan niyang siya ang liwanag ng buhay, siya ang kagalakan ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nainip po ba kayo? Kaya nga maliwanag na tinura ni Monsignor sa kalooban ng Ama, baka makabalik next year, sabi niya. Mons, sinabi sa iyo, babalik ka. So, tingnan niyo po, napuspo ng flight niya papunta ng Cebu, nakabalik siya muli dito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang plano ng tao ay di plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay di plano ng tao. Kapag binigay, yan, biyaya yan. Kapag binigay mo ng buong buo ang puso mo sa Ama, ibibigay niyang buong buo sa iyo ang galak. Kapag pinagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay, siyang mangunguna't maghahari sa iyo kailanman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, yamang kayo ay nasang gumaling ang karamdaman ng katawan, mitiin ninyo ang kagalingan ng inyong kaluluwa ay kamtin. Sapagkat wala nang pinakamasarap na buhay dito sa lupa, kundi ang may buhay na may kasiyahan at kagalakan. Tandaan po ninyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Yan, pati manok pinapasok na. Huwag daw po kayong matulad sa manok ng kahig at tuka ng tuka, kundi matutong magbitaw at magtulak. Buhay ba ang Ama? Kapag ang Diyos ay naramdaman, makikilala mo siya. At paano mo siya mararamdaman kung ayaw mo siyang kilalanin? Paano mo siya masusumpungan kung ayaw mong hanapin? At paano mo naman siya hahanapin? Saan mo siya makikita? Hanapin mo siya sa kanyang mga banal na gawain, banal na salita at banal na mga dulot sa tao. Ano po ang dulot niyang kabanalan? Mga pangaral, kaalinsabay nito ay may kalakip na gawa. Hindi yaong mag-aaral ka lamang ng mga salita niya,
subalit di mo isasabuhay, hindi mo gagawing isabuhay. May napala ka ba sa pag-aaral mong yaan? May natutunan ka, wala namang nabago sa buhay mo. May pinag-aralan ka, wala ka namang pagkakaiba. Sa unang wala kang alam at di mo batid ang kaulan sa kabanalan. Mga mahal, ang lumilis siya sa kasalanan nalalayo sa kapahamakan. Ang umaayaw sa pagkakasala, nabubuhay sa mabuting kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Marapat na ang isip ay ituon sa mabuti. Alam niyo baga, mga minamahal, ang isip ay maraming dinudulot sa katawan. Kapag ika'y nagagalit, nararamdaman mo yan sa sarili mo. Kapag nalilito ang isip mo, nararamdaman mo yan sa katawan mo. Kapag natatakot ang isip mo, natatakot ang puso mo. Kaya kapag matapang ang isip mo, matapang ang damdamin mo. Subalit ibang tapang ang dapat nasa iyo. Hindi tapang makipag-away sa kapwa mo, kundi tapang na labanan mo ang buhay mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang lumalaban sa buhay, batid niya at kilala niya ang pag-asa niya. Kaya kapag ikaw ay nakikipagtotoo sa Espiritu ng Ama, mararamdaman mong buhay na buhay siya. Kaya mga mahal, halina kayo, inyong namnamin ang bawat kataga, naway pumasok sa inyong diwa, nganahan sa inyong puso, at maramdaman yung buhay na buhay ang Ama. Katotohanan, mga minamahal, may tag-ani, may taglagas, may tagtanim, may tagsibol. Tama po ba? Kung lagi ka na lang naghihintay ng pag-aani at di ka marunong magtanim, maubusan ka rin. Kung lagi ka na lang naghihintay ng bigay at hindi ka marunong magbigay, hindi rin tama yan. Kung mananalig kang ang Diyos mo ay buhay, matututunan mo kung papaano mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At kung papaano kanya tuturuan, yun ang katotohanan na tanging siya lamang ang daan ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nagtungo kayo sa patay, huwag yung kunwari naaawa kayo o dili kaya ay makikipagkwentuhan lang kayo. Magmuni-muni kayo, magnilay baga. Isipin mo, ikaw ngayon, di ko alam kung kailan ako. Para nang sa gayon, hindi yung chismis na kung ano yung buhay nung namatay na yaon ang pinag-uusapan, kundi kung paano ka ngayong ikay buhay, paano kung mamatay ka. Tama po ba? Mga mahal, kuminsan ang tao nasa patay, nakikiramay daw, hindi pala damay, nakikichismisan. Subukan po ninyong magtungo sa patay at nakahilerang mga tao, iba't iba kwentuhan. Mga talakayin nilang hindi na natapos-tapos habang naroon sa patay. Matatapos lang yun pag naghiwa-hiwalay. Bandang huli ng maghiwalay, nakapagchismis na ng marami sa kapwa niya. Mga mahal, hindi yan ang kalooban ng Ama at di yan ang kagustuhan niya. Ang kagustuhan niya at kalooban niya, habang ikay nabubuhay, pag nilayan mo ang buhay. Hindi yaong pag tinunguhan niyo'y mayaman, ay kaswerte naman ka ng patay na ere, kaganda ng kanyang ataol. Punong-puno ka ng bulaklak, kagaganda ng bulaklak, mga imported pa. Ang ganda ka ng kanyang arko, ang kortina baga. Pag pumunta naman sa mahirap,
Kawawa eka rin namatay na rin. Patay na eka, hirap na hirap pa rin ang itsura. Sino bang patay ang magandang itsura? Mga mahal, ano man ang naging kalagayan at kalalagayan ng isang namatay, patay na siya. Wala na siyang alam. Kaya ikaw na buhay ang magpabuti sa iyong buhay. Para bumuti ka naman, hanapin mo magpapabuti sa iyo. At para gumanda ang pananaw mo sa buhay, tanggapin mo ang magpapaganda sa pananaw ng buhay mo. Buhay bang Ama? Kapag nililibing naman, habang nililibing tinatahak ang daan, kwentuhan pa rin. Naku, nung magkapanagpo sila ng kanyang kapwa, ay nakipaglibing ka rin pala. Oo, eka, ako rin nakipaglibing. Tuloy natin eka yung pinag-uusapan natin. Hanggang sa dumating yung kung saan nililibing, hindi pa rin tapos ang usapan. Yung pala pinag-uusapan ay iba na naman. Mga mahal, kailan kaya masasama ang Ama sa usapan? Kapag nasa patay at nakikipaglibing, paano kaya masasabi ng nakikipaglibing? Mapalad ka, mahal na kapatid. Wala ka nang inaalala at iisipin. Kaya lang mapalad ka nga ba? Saan ka kaya magtutungo nito? At tanungin mo yung sarili mo, ako kaya'y may nagawa na? Kung wala ka pang nagagawa, magsimula ka na. Kung may nagawa ka naman, ipagpatuloy mo pa. At kung magsisimula ka na, may huwag kang manghinawa at magsawa. Baka bago ka mamatay, wala na rin ang iyong mabuting ginawa. Mga mahal, ganyan ang buhay sa lupa. Kaya nga, may tagapastol, may tagapagtanim, may tagapag-ani. Tama ba ga? At walang iba na tagapastol na totoo, taga-ani, at tagapagtanim, maliban ng Ama. Sapagkat siya ang totoong nangangalaga kanino man, siya ang mag-aani ng mabuti sa mga anak niyang nagpakabuti, na kung papaano ang pag-aani ito ay kakamti niya, na kinabang na rin ang mga aanihin na ito. Buhay bang Ama? At walang tagapaghasik na tunay na mabuti, tagapagtanim ng pawang kabutihan, maliban siya. Kaya't kung gusto mong bumuti sa pagtatanim, umayos ang pagtatanim mo at maging maganda kang manananim, huwag kang hihiwalay sa Kanya. Kapwa kayo makikinabang, sapagkat dapat lamang na siya at ikaw na anak niya ay makinabang kapwa. Kung papaano ka pinagtiwala ang binuhay sa lupa at kung papaano ka sa wakas ay magbabalik sa Kanya bilang magulang na totoo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, hindi lahat kayo'y makakaunawa sa tinuran ko at di lahat kayo'y makatatanggap sa pahayag kong ito. Lalong hindi ninyo ganap mauunawaan kung di ninyo itatakwil muna ang sarili sa oras na ito. Sapagkat ilan sa inyo ang naririto, kaya naririto'y gustong gumaling ang katawan, pisikal na karamdaman. Subalit, mapalad ang hindi niya hinangad ang gumaling ang kanyang karamdaman, subalit hinahangad niyang gumaling ang kanyang kaluluwa. Sapagkat kung paano gumaling ang kaluluwa mo, ay mapapagaling ang katawan mo. Kung paano gumaling ang kaluluwa mo, mapapagaling ang katawang lupa mo. Kaya't kung paano pagagalingin ang pisikal mong karamdaman, ang iyong pang-espiritual na pamumuhay ay mapapagaling din. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Paano ka magiging maligaya
kahit na may salapi ka pa, kung laging malungkot ang puso mo at gulong-gulo isipan mo. Walang kwenta. Kahit kay ganda-ganda mo pa, kung ang kagandahan mo'y hindi mo na magamit dahil puro ka na lamang isip ng isip, may katuturan pa ba'y kagandahang iyan? Wala na rin. Kaya, ang pinakamahalaga, ang iyong katauhan ay may kabuluhan. Isip, damdamin, buhay na buhay sa Ama, kaya't bubuhayin niya rin ang iyong pag-asa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaneyahana. 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 Hindi lamang ang mga material na bagay ang biyaya. Hindi lamang ang pagkain ng biyaya, kundi ang matuto kang umunawa sa banal na salita ay biyaya at pagpapala. Sapagkat ang marunong umunawa sa mga banal na salita, nakakapagpaginhawa ng kaisipan, nakapagpapagalak ng kalooban, nakapagpapatibay ng paninindigan sa buhay, at nakapagpapalakas ng pagtitiwala sa Amang mahal. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig, muli nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Ilan kaya ang magbibigkas ng ganito at gagawin ito sa tuwina sa buhay niya? Umango tayo mula sa awit. Si Yahweh ay aking pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig at matuwa. Ang pagdakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupko. Ang galing ni Yahweh, hanaping masikat. Yaong nagtiwala, sa Kanya'y naligtas. Ay may tuturing na taong mapalad, matakot kay Yahweh, kayo Kanyang bayan. Nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay, anumang himig, anumang tono, ang mahalaga mula sa puso ng bawat isa. Sapagkat ang Ama'y lumilirip sa damdamin ng tao, tumatarok sa kalooban niya, bumabasa ng laman ng isipan,
nagtatanto ng kainaman, nagbabahagi ng mainam. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Bakit ko nga ba sa paawit ay inuna? Mga pahayag ko sa inyo ay inalay ko. Awitin na sa bawat araw na dapat niyong gawin, na malugod ang ama niyo, na tuwirang masyahan siya sa mabuting niyong kalooban. Ano ang dapat ninyo sa bawat araw na makamtan mga nilalang? Ano ang dapat niyong matutunan? Anong marapat niyong pagsumikapan? Ano ang marapat niyong walang kapantay na makamtan sa buong buhay? Ang madama niyong lubusan namang mahal, na sa puso niyo'y maghaharing totoo. Sa awitin man, mayroong bagang para kang inaantok. Mayroon namang masiglang-masigla kang nakapagbibigkas ng salita. Mayroong bagang makabuluhan na awitin at mayroong walang kwentang pag-awit. Mayroon noon, ngayon at kailanman naaawit sama, ngunit ilan ang matapat. Mayroong maghahanap ng liwanag, subalit ilan ang makasusumpong at mananahan. Marami ang naghahanap, subalit hindi lahat ay makakakilala kung ano ang kadakilaan ng Ama. Marami ang nagmimithi ng kaligtasan, lahat halos ng anak ng Ama, nais ay iligtas sila. Subalit, alam kaya kung papaano ang daan ng kaligtasan? At natutunan kaya ang kaparaanan sa kaligtasan? Kinilala kaya ang tuwirang magliligtas at magbibigay kaligtasan? Mga mahal, kay sarap sa piling ng Espiritu Banal. Nekaramaniyan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ako man bilang tao, kung di babahagi na ng pangunawa, di ko maunawaan ito. Subalit salamat sa Ama sa pangunawang binahagi niya. Kaya, sa bahaging English, maraming sinasabi ang tao. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, O Lord God. Thank you, my Son of my Father. Thank you, thank you, thank you. Oh God, thank you. Papaano kaya ang kalooban ng nagpapasalamat? Bukal kaya o dahil may tinanggap lamang? Totoo kaya o dahil pinakinggan lamang sa oras na yaon? Nabigkas kaya yaon na mula sa damdamin na sumibol sa kalooban at hindi na ito mapapara? Mga mahal, pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos?
katulad ng salitang ito. Most of us have reason to be thankful when people in our lives take time to share and let us know by special act of kindness that we are in their thought and that they care. Ano ba ibig sabihin nun sa Tagalog? God knows. Ikaw kung tanga ka, mangmang ka sa palagay mo sa sarili mo, subalit may amang matalino na makakaunawa at papaunawa sa iyo. Yun ang pinakamahalagang masumpungan mo. Ang maunawaan mong salita niya, hindi ang salita ng kapwa mo. Sapagkat kung naunawaan mo man ang lahat ng salita ng kapwa mo at sinasabi ng kapwa mo, subalit ang salita niya ay wala kang naunawaan, baliwala ang buhay mo. Sapagkat ika'y nabuhay sa pagkatao, hindi nang dahil sa kapwa mo, kundi dahil sa magbibigay pangunawa sa iyo. Katotohanan ng tinuran ko, sumainyo ang kapayapaan. Nung kang sabihan kang mangma, nung kang sabihan kang walang alam, nung kang sabihin nilang ika'y tanga o ignoranting tao, kung sa Ama, sa palagay mo'y wala kang alam, sa kanyang pananaw, marunong ka. Katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nagkarameneyahana, nagkarameneyahana, nagkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Ay, buhay na buhay ang Diyos. Kaya, humango tayo sa karunungan ni Solomon. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang sino mang sa Kanya'y nakasumpong at nakakilala, salita Niya'y minimithi sa tuwinang pakinggan niya. At parang isang awiting pinagheheli ang puso niya habang ninanamnam ito sa kaloob-loob at kaibuturan niya. Para bagang isang tahanang napakalinis at napakasaya ng puso mong humimlay ka, sapagkat ito ang katotohanan. Ang salita ng Ama'y nakapagpapahimlay sa taong may kaguluhan, sa payapang kaisipan niya, doon siya nangunguna. Sapagkat ang bawat araw, tigib ng lumbay ang taong may pasakit na nararanasan. Subalit ang Ama, tigib ng pag-aalala na ika'y tuwirang makadama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kapag pinakain ka ng matigas at hindi mo pa kayang nguyain, iluluwa mo. Kapag naman nakakakain ka na ng matigas at puro malambot ang pinakakain sa'yo, nakakasawa. Tama ba ga? Kaya yung mga musmus pa, kailangan nila ay mababa. Mababang pangunawa. Mababang salita. Subalit ang mga busog na sa kamusmusan ay tapos na at nakakanguyanan ng matigas, ang nais nila'y patuloy na matigas ang mutain para patuloy na tumigas ang bagang niya. Mga mahal, talinghaga kung binitawan sa inyo'y pagnilayan, hindi ka makasasadyad sa kaukulan
kung sa tunay hangad mong musmus sa pananalig sa mangma. Kaya kailangan tumibay kayong lahat sa pananalig pagtitiwala sa Kanya, wag lamang ang paghahanap ng kasiyahan sa lupa at kagalakan nakakamtan na pang samantala lamang. Buhay ba ang Ama? Kaya kung maligaya ang puso mo, masaya ang isip mo. Kung masaya ang isip mo, maligaya ang puso mo. Kaya sa isip at damdamin, doon ang katugunan para katawan mo'y sumigla rin. Buhay ba ang Ama? Anong silbi ng kagandahan kung ang kagandahang yan ang nagpariwara sa iyo? Anong silbi ng kakisigan kung ang kakisigan niyan ang nagpahamak sa iyo? Mainam pang wala kang ganda at pananaw ng kapwa mo'y pinakapangit ka. Subalit, pinakamabuti ka naman at pinakamaganda sa pananaw ng Ama. Katotohanan ang tinuran ko. Kaya wala sa panlabas na kaanyuan ang kaligtasan. Hindi sa kagandahan, hindi sa kakisigan, hindi sa natural na ganda at artificial na ganda ang kaligtasan, kundi mula sa kalooban. Para kamtin mo ang buhay na may kagalakan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nektarameneyahan. Kung lahat lang ng tutungo sa dakong ito ay magliliwanag at mabubuksan ang diwa, mamumuhay ng naayon sa kalooban ng Ama, maliligayahan, masisiyahan, mapapayapa, mapapabuti, pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Ano po ba ang buhay? Masaya ba ang buhay? Alam niyo po, pag hindi mo pa alam ang buhay na ang kaligayahan pala'y mula sa Diyos, ang kasiyahan pala'y mula sa Kanya, parang hangad mo'y lahat nasa iyo. Parang hanghang ng pangarap mo. Subalit pag nasa Kanya ka na, get out! Sabi mo sa Kanya, I need my soul. Buhay ba ang Ama? Kung papaano ang balat pag nagkasugat, kumakatas. Ang loob din na hindi nakikita, pag may sugat, kumakatas. Tama ba ga? Subalit hindi lahat ng kumakatas ay malala. Tama ba ga? Kaya lahat ng may katas, hindi rin lahat ay mabaho. At hindi rin lahat ng may katas ay masama. Dapat maging katas ng tamis ninyo ay ang buhay. At dapat maging matamis ang katas na mula sa Ama, para maging matamis din ang maging panlasa ninyo. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, mga mahal, ang paghahari ng Ama ay walang hanggan, ang paghahari niya ay walang katapusan.
kung ang tao lamang ay makikinig na lubusan sa kanyang mga aral, tuwirang magliliwanag ang buhay. Tama ba, anak? Sapagkat, sabi nga, hindi ka kayang pasayahin ng salapi pag nagugulo na ang isip mo. Hindi ka kayang pasarapin ng buhay. Hindi kayang pasarapin ang buhay ng pagkain. Buhay ba nga, ma? Kapag ikay nasa sanlibutan, para bagang ang gusto mo lahat, masarap, masarap, masarap. Kapag ikaw ay nasa Ama, kapag natutunan mo siya, ang gusto mo ay payapa lang. Buhay ba nga, ma? Sapagkat ang kapayapaan ay nakaugnay sa iyong kagalakan at ang kagalakan nakaugnay sa kalakasan. Kapag may kapayapaan at kagalakan, malakas ang katawan. Sapagkat ang katawan mo siyang gumagalaw para sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Ang minamahal, katotohanan ng saki tinuturan. Ano ba ang pinakamasarap na buhay? Mayaman. Ha? Kayamanan. Material. Material things. Hindi. Tandaan po ninyo, hindi nyo tumaunawa ang lahat at hindi kayo tatanggap na lahat. Subalit, mapalad ang nakaunawa at tumanggap. Mapalad ang nakaunawa at tumanggap, sapagkat ito ang simula para ang iyong diwa ay totoong magliwanag. Ganap na magliwanag. Sa inyong lahat, pagpalain kayo ng pangunawa. Buhay ba ang Diyos? Wala sa bata, wala sa matanda ang kamatayan. Wala sa edad. Nasasabihin mong, ay, bata pa ako, hindi pa ako mamamatay. Ay, matanda na ako, malapit na akong mamatay. Sapagkat walang nakaalam ng buhay kung kailan babawiin. Malamang, manapa ang gawin mo at sabihin, matanda na ako, wala pa akong karunungan sa kabanalan, dapat na akong magbalik loob sa Ama't magbago. Buhay ba ang Ama? Marami nang lumipas na panahon na hindi ko siya nadama. Kailangan pag-ukulan ko naman ang panahon ang makilala at madama ko siya. Sapagkat kailanman na hindi mo siya madarama sa kinakain mo na nilalasap mo kung anong lasa. Sa damit mo na nagagandahan ka't preskong-presko sa katawan mo. Sa sasakyan mo na todo aircon pa. Sapagkat pagbaba mo, kung singkad ng araw ay mainit, mainit din sa balat. Buhay ba ang Ama? Madarama mo siya kung hahanapin mo siya sa puso mo ay ikikinta. At tuwiran mong kikilalanin ang kanyang mga aral. Kaya sa inyong lahat, mga mahal, pagpalain kayo ng pandama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Nakakainip po ba? Yung mga may nervous breakdown, nagsisimula kasi yan dun sa lagi kang nag-iisip, nag-aalala, may takot, yan. Mayroon kang kinatatakutan na baka malaman yon, baka malaman yan, baka kaya malaman na, puro ganun. O dili kaya ay may kinatatakutan kang ginawa mo na baka tuklasan. Kumbagang takot na ginawa mo yung multo mo rin sa sarili mo. Kaya napakasarap ang gawin mo araw-araw, ay yung pawang mabutit makabubuti. Sapagkat sa gagawin mong mabutit, ginagawa mong mabuti, wala kang alalahanin at takot. Sapagkat
Sino tatakot na isip mo't budhi doon sa ginagawa mong mabuti? Kaya mga mahal, napakasarap mabuhay ng to the max. Ang ginagawa mo, pagkilala at pagtanggap sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, o sulong, ginto yung tsinelas mo. Baka manakaw pa yan. O sulong, ginto yung, naka-Rolex, 2 million, 3 million. Baka ma-hold up ka pa yan. Hindi ka makababang mag-isa, hindi ka makapunta sa mall na takot ka. Ano? O sulong, baka ang sasakyan mo ay, 5 million. Pag malas-malas ka nakuha yan. Subalit, alam niyo po ba, pag nakatsinelas ka, walang nanakawin sa'yo Ano? Pag-iinteresan ba yung tsinelas mong mumurahin? Pero bakit nga ba yun ang gusto ng tao? Sapagkat, sanlibutan niya on. Sapagkat, gusto ng tao yun, pagkatao yun, laman niya on ng may gusto. Hindi masamang magnasa at hindi masamang mithiin mo yan. Kaya lamang ang masama doon, yung sa pagmimithi mo, hindi mo nakikilala yung pinagmula ng buhay mo. Kaya sa pagkamal mo ng gusto mo, sa pagtanggap mo ng mga ginugusto mo, nalulumod ka na kumisan, di mo pa alam. Paano ka makakaahon kung lumod ka na? Paano ka makakasadsyad kung di ka na makakampay? Kaya mga mahal, hindi baling yumaman, wag lang maging daan ng kaligawan. Wag lang maging daan ng kaparusahan. Wag lang maging daan ng ikapapahamak ng iyong kaluluwa at katawan. Kundi, maging daan ng kasiyahan mo habang ikay nabubuhay. Hindi yaon ang pangarap ng Ama na ikay mapahamak at di yaon ang pangarap niya ikay magpakagutom. Sapagkat ang gusto niya, lahat ng anak niya ay busog. Lahat ng anak niya ay malakas. Malakas ang pananalig, pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya, malakas ang pag-asa, at malakas ang kanyang katawan na nakikibaka sa buhay sa sanlibutan. Kaya't ang kahinaan ay hindi kanya. Ang kaduwagan ay hindi kanya. Subalit ibang klaseng pagkatapang ang alam ng tao, ang makipaglaban sa kapwa niya, ang mang-away ng kapwa niya, hindi ang makipaglaban sa kabanalan. Mga mahal, ilan kaya ang sasabihin niyang kailangan ko ang maging tapat? Hindi sa akin lamang sarili, kundi sama at aking kapwa. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal, damang-dama sa iyong kalooban, sumisikal na tuwiran. Kay sarap-sarap mabuhay, kung ika'y may pagmamahal, sa kapwa mo'y ginagawad, na di ka nagbibilang. Kay sarap-sarap mabuhay, kung kapwa mo'y inaalayan, ng tuwirang katapatan at tuwirang pagmamahal. Kay sarap-sarap mabuhay, kung kapwa mo'y kapwa mo nga, nang dahil sa Ama, hindi dahil sa iyong gawa, na pagmimithi sa lupa at pagnanasa ng kalayawan, kaya't nakaligtan mo, may Diyos Amang dakila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, buhay po ba ang Diyos? Hindi mo pwedeng tasahan yung kapwa mo. Naku, sakitin yan, malapit nang mamatay.
Naku, sakitin yan, hindi na katatagal ang buhay. Naku, sakitin yan, naku, kailan kaya mamamatay yan? Hindi pwede yun. Sapagkat, kahit kumisan, butot balat na, maptagal pa ang buhay kaysa sa iyong bakisig matatag kung pagmasdan. Buhay ba nga ma? Sapagkat ang buhay ng tao ay walang nakababatid kahit na sino kung kailan babawin at kailan mamamatay. Ang pinakamahalaga, alamin ang mabuti, gawin ang mabuti, tumupad sa mabuti. Wala kang aalalahanin, takot na pagsisisi. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Buhay po ba ang Diyos? Yung mga bagay po na yan ay mumurahing pagkain, ano? Pwede mong bilhin pag may 5 piso ka. Marami ka ng... Pag may piso ka. Kagandang bata. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan niyo po, pag bata ka, ang sarap ng buhay mo, no? Aalagaan ka, susubuan ka, bibihisan ka, lahat, paliliguan ka. Pag may isip ka na, kikilos ka na ng sarili mo, gagawa ka para sa sarili mo. Pag nagkakaedad ka na, kailangan makibaka ka na sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos?
Hindi maaaring malaki ka na, nakasandig ka pa sa magulang mo. Tama po ba? Gagawa ka na ng paraan para sa buhay mo. Subalit, anuman ang pangarap mo at anuman ang ginagawa mo para sa buhay mo, huwag mong kalilimutan, may pinagmulan ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat yaon ang pinakamahalaga, ang kinilala mo at kikilalanin mo pa sa buong buhay ang pinagmulan mo. Kung ang magulang mo hindi mo maalala, ang Diyos pa kaya? Tama po ba? Kung kilala mo naman ang Diyos, ang magulang mo hindi mo rin kalilimutan. Tama po ba? Kaya ang pagkilala sa Ama ay pinakamahalaga. Kapag minamahal mo siya, mahal mo ang sarili mo, pati kapwa mo. Kapag nagmahal ka ng kapwa mo, mahal mo ang Diyos mo. Kapag mahal mo ang Diyos mo, pati sarili mo at kapwa mo, nagmamahalan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yaon ang pinakamahalagang utos. Di po ba? Yun ang sinabi ng Kristo. Kaya nga, may mga nanghuhuli sa kanya kung ano yung sasagot niya, ano sinabi. Ibigin mo eka ang Diyos. At ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig sa sarili mo. Tama po ba? Sapagkat kapag ito'y nagawa mo, magagawa mo na lahat yung 10 utos. Sapagkat kung mahal mo ang Diyos at mahal mo kapwa mo, hindi mo lolokohin. Hindi mo lilinlangin. Hindi mo sasaktan. Hindi mo nanakawan. Totoo po ba yun? Kaya sa makatwid, ang pag-ibig ang pinaka. Nawa po, ang paglilingkod na gusto ng tao ay hindi dahil sa pakinabang, kundi dahil naglingkod ka dahil may damdamin ka. Mula sa puso mo, hindi dahil sa pakinabang. Kaya kapag ang paglilingkod ay dahil doon sa pakinabang na hinahanap, maraming magsisisi. Maraming magsasabi, kung kailan ako naglingkod? Bakit naglilingkod ako, ganito pa rin ang buhay ko? Ba't naglingkod ako pagkatapos ganito? Sapagkat may minimithi ka lamang, kaya ka pala naglilingkod. Subalit ang nais ng Ama, maglingkod kang walang iniisip, kundi ang siya ay paglingkuran mo. Sapagkat habang pinaglilingkuran mo siya ng matapat at siya ang iyong hinahanap, pakikita naman sa bawat isang anak niya, pakikita niyang lubos ang kanyang liwanag. Kaya mayroon nga pong talinghagang salita kapag halimbawa ang isang nag-araro, pagdating niya sa kanyang tahanan at yung amo niya sasabihin pa kaya sa kanyang, kumain ka na, pagod ka na Subalit, hindi, anong maririnig? Sasabihin ipaghain mo nga ako at ako'y kakain na. Pagkatapos mong kumain, tsaka ka kumain. Sapagkat alipin ka. Subalit, ano ba ang hinihingi ng Ama bilang pagkaalipin? Hindi pagkaaliping bubusabusin ka. Hindi pagkaaliping baliwala ka. Kundi bilang aliping tapat at totoo sa Kanya, siya rin naman ang sayo'y mangangalaga. Sapagkat kung paano Kanya inalipin sa Kanyang kabutihan, ang kabutihan mo ang umaalipin sa Kanya, kaya ang kabutihan niya ang binigay niyang aalipin sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ang Ama'y alipin ng kabanalan at alipin ng kabutihan, kaya't ikaw na anak niyang alipin at tumanggap sa Kanya kung ano ang pagkaalipin niyang tinatanggap sa bawat katotohanan niya, ibabahagi rin niya ito sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, sino ang nagpaalipin na napariwara? Kung ang paalipin sa iyo at umaalipin ay ang Diyos mo, wala kahit kailan. Sapagkat ang nagpapaalipin sa katotohanan, ang katotohanan ang nasusumpungan. At ang nagpapaalipin sa sanlibutan, makasan
sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Kaya sino ang alipin ng sanlibutan na natama ang daan? Sino ang makasanlibutan na natama ang buhay? Sino ang makalaman na nagpaalipin sa kanyang laman na natumpak ang katotohanan sa kanya? Wala. Subalit ang nagpaalipin sa kalooban ng Ama, alipin man siyang tinatawag, maligaya siya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? O ano pong gusto nyo? Magpaalipin o hindi? Sinong papaalipin? Sino po ang papaalipin? Kayo. Sino naman ang gusto nyong umalipin sa inyo? Kapag sa iba ka nagpaalipin, hindi mo kakamtan ng tinuturan ko. Subalit kapag ang Ama ang umalipin sa iyo, naging pastol ka niya. Naging mangangalaga ka baga. Naging maghahasik ka niya. Manananim baga. Alipin ka niya. Kung papaano umaani ang hinasikan mo, ikaw rin na tagapaghasik ay aani rin. Buhay ba ang Ama? Kung paano pinangangalagaan mo ang kawan mo, ang bawat pinaparte sa iyo na pagpapalakas sa bawat kawan mo, sa bawat pinapastulan mo, na binabahagi mo, hindi ba't kaloob yan sa Ama? Kaya kung papaano mo pinapastulan ang kapwa mo, higit ang pastol mong totoo ang nagbibigay sigla sa iyo. Kaya mga mahal, kayo ba'y alipin ang sarili nyo? Kaya laging galit kayo. Alipin ba kayo ng sarili nyo? Kaya laging may pagdaramdam ka. Alipin ka ba ng sarili mo? Kaya laging bugnot ka. Alipin ka ba ng sarili mo? Kaya laging may takot ka. Alipin ka ba ng sanlibutang ito? Kaya wala kang kasiyahan, kundi ang salapi at bagay. Alipin ka ba ng espiritong banal? Kaya may galak ka. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat na alipin ang mabuting alipin, na umaalipin, magalak at magpuri kayo, sapagkat ang pinakamabuting umalipin sa inyo ay ang siyang may karapatan ng buhay niyong aalipinin kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Ang bawat araw, siksik-liglig at umaapaw ang karunungan ng Ama. Ganon din ang pagpapala niya sa apat na sulok ng daigdig. Subalit di ko ituturan sa inyo, magbigay ka, babalik, siksik-liglig. Bakit? Sapagkat kung ang pagbibigay mo'y hindi totoo, walang siksik-liglig na babalik sa iyo. Sapagkat pagpapaimbabaw lamang ito't may kapalit kang pagnanasa. Sa makatwid, ang tinatawag na siksik-liglig at umaapaw na kakamti ng tao kung Ama ang naghari sa kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo ng siksik-liglig na pangunawa, siksik-liglig na galak, siksik-liglig na lakas, siksik-liglig na kapayapaan, siksik-liglig na pag-asa, kaya ang bawat araw nyo'y may bukas pa. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo ng siksik-liglig at umaapaw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya tayo na sa Antipolo. Sabi ng Mama Manata sa Antipolo. Ako taon-taon nagpupunta ako sa Antipolo Kasi namamanata ako doon. Hindi ba ako yung pinupuntahan mo doon si Mama Mary, yung tinatawag na imahe ng Antipolo, Birhen ng Antipolo. Oo, kawangis mo ba yung kanyang ginagawa? Naku, sino ba namang makakatulad kay Birheng Maria? Kahirap kaya noon. Talaga ka akong mahirap.
paano ang gagawin mo? Mamamanata ka pala doon. Ano naman ang gusto mo? Ba't pumupunta ka ron? Humihingi ka ako ng grasya. Kaya ka pala mamamanata ng Antipolo. Dapat yata baguhin mo ang panata mo. Ano po ang gagawin ko? Mamanata ka kay Kristo't Ama para bigyan ka ng pangunawa niya. Ay! Buhay ba ang Ama? Pag naunawaan mo na kung ano ang pananampalataya, magpunta ka kay Mama Mary, sabihin mo, salamat po sa kakapunta ko sa iyo, natuto rin ako. Buhay ba ang Ama? Minamahal, napakabuti ng Ama. Saan ka ba namamanata? Doon ka kay San Pascual, kasi doon ako pinagaling Aba, hindi yung dako na yun ang nagpagaling sa'yo at hindi rin si San Pascual. Si San Pascual ay deboto mo lamang sapagkat si San Pascual ay anak din ng Ama. Subalit ang Ama at ang Kristo ang nagpagaling sa'yo. Kilala mo ba siya? Hindi po. Kasi taon-taon nagsisimba ako doon. Pagkasimba mo naman, anong ginawa mo? Bumili lang po ako ng bibingka ron at saka ng mga puto seko. Ayun lang ba? Ganun lang ba ginagawa mo taon-taon? Pagkalabas mo naman ng simbahan, wala po. Di nakasimba lang po ako. Ganun ba? Ganun ba ka ako? Ang gusto ng Ama? Hindi ganyan yata ang gusto ng Ama. Ang gusto yata niya, kaya pumupunta ka kay San Pascual, tularan mo si San Pascual sa pananampalataya niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mahal, katotohanan ng sa akin tinuturan. Ang tao nga naman, maraming pinananampalatayanan, subalit ang Ama'y hindi kilala. Maraming tinatawagang santo't santa, ngunit ang Kristo'y kinakalimutan niya. Aba, hindi ka makatutungo sa paroroonan mo kung wala kang tamang daan at kung walang magbibigay sa iyo ng buhay. Mga mahal, kilalanin niyo lahat ang santo't santa, isang halimbawa ng buhay ninyo. Subalit ang Ama, sambahin niyo sa katotohanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong po ba? Wala po. Tayo na. Umuwi na tayo. Umilera na po kayo at yung may tatanong, doon